Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Tara, ngayong araw samahan niyo ako. Maiba naman ang luto natin sa paborito nating spaghetti. Para naman talagang magustuhan ng mga bata dahil mas milky, mas cheesy, at sure na babalik-balikan nila. Kaya naman wag na natin patagalin, umpisahan na natin. Bali dito ay kakailanganin natin ng hotdogs at i-slice natin ng ganito. Or nasa inyo naman kung gusto niyo naman ng paslant. So dahil nga mahilig ang mga bata sa spaghetti, ala Jollibee yung gagawin natin. Pero lalagyan natin ng twist para mas ma-creamy at mas ma-cheesy. Then pagkatapos natin sa ating hotdogs na slice, susundan natin yan ng sibuyas at ng ating bawang. So dito gumamit ako ng sibuyas na puti at pula. Pinagsama ko na kasi ayun yung meron dito sa aking kusina. Pero nasa inyo naman kung pula o puti lang yung gusto nyong gamitin. At dito mas maraming bawang, mas masarap din sa ating pagluluto kasi isa yan sa importante lalo na kapag ating igigisa ang karne. So ayan, tapos na ako kaya naman magre-ready na ako ng ating paglulutuan. Hindi mawawala ang bob para sa ating pagluluto kasi yung butter na yan ay talaga namang kapit na kapit sa karne na ating lulutuin. So dito ko muna igigisa or ipapry yung ating hotdogs. So yes, lulutuin muna natin yung hotdogs. Then, hahaluin lang natin yan at lulutuin sa katamtamang apoy. At once na okay na, pwede na natin tong hanguin dahan-dahan. Yung amoy nito, grabe ang bango talaga ng bob mga manay. Kaya itry nyo na. So ayan, nalagay na natin sa isang lagayan at iset aside muna natin. At dito sa ating pinaglutuan ng hotdogs ay dito na rin tayo magigisa ng bawang. Then, hahaluin lang natin at wag hahayaan na masunog para hindi rin pumait. Pagkatapos natin magisa ay susundan na natin ng ating mga sibuyas. So, nasa inyo kung gaano karaming sibuyas ang gusto nyong ilagay. Pwedeng-pwede naman. Depende sa gusto nyong timpla. So, igigisa lang natin to hanggang sa lumabas ang aroma at maamoy talaga natin yung onion at garlic. Sa ating pagigisa, maglalagay na tayo dito ng 400 grams na ground beef. So, yun yung gamit ko. Pwede rin naman ng pork, pwede rin naman ng chicken. Titimplahan ko ng 1 and 1/2 tablespoon ng patis at 1 teaspoon ng pamintang pino. So, yes, ang aking pagigisa, maglalagay talaga tayo ng patis at ng paminta para mas masarap at kumapit sa laman ng ating karne. So, kung ayaw nyo naman ng patis, ay pwede nyo palitan ng asin. Bali dito sinasangkot siya natin na maigi para naman matanggal din yung anggo ng karne. So pagkatapos natin magisa, maya-maya ay tatakpan natin to at hahayaan natin ng ilang minuto para naman maluto ng tuluyan itong ating giniling na baka. Makalipas ang ilang minuto, ayan, babalikan na natin. At ito nga paulan na mga manay, kaya naman talagang hindi rin kami makalabas. So hinalo-halo ko lamang to at talaga namang ang bango. So dito pa lang parang gusto ko nang iulam to dahil may timpla na. So maglalagay ako dito ng oyster sauce na 3 tablespoon. Ilista nyo na lang yung mga binabanggit ko para makuha nyo ng tama ha. Then hahaluin ko lamang po. So haluin lamang to natin ng maigi para naman talagang kumapit sa karne yung ating oyster sauce na nilagay. Then pagkatapos nun, bali dito maglalagay ako ng 200 grams ng tomato sauce. Dapat nga tomato paste yung ilalagay ko dito kaso walang mabili kaya naman tomato sauce na lang yung nilagay ko. So 200 grams to mga manay. Sangkutsahin lang natin na maigi. Then mag-a-add tayo dito ng sugar kasi yung aking spaghetti sauce na nabili ay hindi manamis-namis. So bali 2 kutsara ng brown sugar pero again ito ay optional. Kung ayaw nyo ng may tamis, wag nyo na lamang pong lalagyan. Dahil nga bata yung kakain, kaya naman maglalagay ako ng asukal. Sa pagluluto ng spaghetti, mga manay, no, iba-iba tayo ng preparasyon o ng mga nilalagay na sangkap. So, eto nga, maglalagay na tayo dito ng 900 grams ng spaghetti sauce. So, any brand naman ng spaghetti sauce, pwede nyong itry. Nasa inyo na yan kung ano yung mga pinagkakatiwalaan yung brand, yun ang inyong itry. Then, hahaluin natin. So, minsan naglalagay po ako ng liver spread, then naglalagay din ako ng skyflex, or nag-a-add ako minsan ng condensed, minsan naman gatas. So, iba-iba, depende po sa gusto kong timpla. Then, mag-a-add ako rito ng dried basil.
Mga 1 teaspoon lang po mga manay. At halu-haluin lang natin. Pagkatapos kung mahalo to, hahayaan ko lamang to ng ilang minuto kasi yung ating karne, yung giniling na baka ay luto naman na, kaya yung sauce na lang yung lulutuin natin para hindi naman kaagad mapanis. So ayan, ilalagay na natin ngayon ang ating hotdogs. Ang mga bata talaga mahilig sa hotdogs, no? So kaya kailangan mas marami. Pero nasa inyo naman, pwede rin kayong maglagay ng mushroom kung ayaw nyo ng hotdogs, or pwede rin naman ng ham, pwede rin ng spam. So pwede rin naman ng bacon. So nasa inyo yan. At dahil nga luto na to, ayan, so hindi ako nag-add ng tubig dito. Tomato sauce and spaghetti sauce lang yung nilagay natin. Tinikman ko na at para sa akin, pasok na. Kaya naman, nasa inyo din, itry nyo rin, tikman nyo muna para naman mabalance nyo kagad yung timpla. So, dito naman tayo sa ating gagawing cream. So, bali meron tayong 1,000 ml or 1 litro ng evaporated milk at grated cheese na 200 grams. At meron tayong 1/4 cup ng cornstarch. So, inyo magpapalapot mamaya. Then, maglalagay ulit tayo ng Bob Butter Oil Blend. So, yan lang yung mga kailangan nating sangkap at madali lang to. Isa lang yung ating pan. Then, ilalagay natin yung evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. Huwag nyong uubusin kasi kailangan nyong magtira dahil dyan natin tutunawin yung ating cornstarch. Para naman hindi na tayo maglagay pa ng tubig. Pero kung gusto nyo mas marami, pwede rin naman kayong mag-add ng tubig. So dito, tunawin natin yung cornstarch na yan habang hinihintay natin na uminit yung ating evaporated milk sa ating kalan na nakasalang. Ayan. So once na nakikita nyo na nag-i-start ng kumulo, ilalagay nyo na yung inyong grated cheese. So yung keso na gamit ko rito ay hindi melt cheese mga manay. Ordinaryong keso lang ay pwede na. Kasi naman kung gagamit pa tayo ng mga mamahaling keso, lalo na kung pang negosyo to, para naman mas makita nyo yung costing. So hinalo-halo ko lamang ng maigi para matunaw yung ating cheese. Then once na nakikita nyo na umiinit na, dahan-dahan natin ibubuhos yung ating natunaw na cornstarch sa evaporated milk. Then, dahan-dahan po natin haluin hanggang sa yan po ay lalapot. At kailangan yung apoy hihinaan nyo ha, kasi may tendency na masunog. Kaya kailangan wag din pong iiwanan. Once na nahalo na yung cornstarch, ay kailangan tuloy-tuloy ang paghalo hanggang sa mapansin nyo na ganito na. Lumalapot na, meaning luto na itong ating pinaka sauce natin. Then saka tayo mag-a-add ng 1 tablespoon ng butter. Kung naririnig nyo mga manay yung patak ng tubig, ang lakas ng ulan dito ngayon. Kaya hindi kami makalabas. Gusto pa naman ng mga bata talagang kumain sa labas. Kaso ito na lang yung naisip namin na magluto sa bahay kasi mas marami pa yung makakakain. At once na okay na, nailagay na natin yung butter. So matutunaw na yan sa init ng ating white sauce. So pwede na natin patayin ng kalan at iset aside muna natin to kasi magluluto pa tayo ng ating pasta. So, yung pasta natin is 900 grams. Then, kung mapapansin nyo, pinutol ko po ito. So, sa isang haba, ginawa kong 2 para naman kasi kapag kumakain, hindi yung sobrang haba. 'Di ba? Kapag sasandok pa. Lalo na kapag mga bata yung kumakain. Kaya ganito yung pag-cut ko. Pero nasa inyo naman, kahit wag nyo nang i-cut. So, kumukulo na yung tubig natin. Kaya naglagay ako ng konting asin. Then, oil para hindi magdikit-dikit. Then, dahan-dahan natin ilagay yung ating pasta. Mag-ingat para hindi matalsikan ng kumukulong tubig. Then, haluin natin para naman makoat ng oil yung ating pasta. Then, hayaan natin ng ilang minuto. Sa pagluluto naman ng pasta, may nakalagay naman po sa packaging kaya hindi naman kayo malilito. Sundan nyo lamang po yun para al dente yung inyong pasta at hindi malabsa. Kasi kapag malabsa, pangit na po sa ating spaghetti. Hindi na siya masarap pag kinain. So dahil okay na to, gumamit na ako ng strainer para masala ng maigi. Then ihahalo ko na to sa ating spaghetti sauce. So ayan mga manay, dahil okay na, aba, excited na ba kayo? Lalo na sa mga mommy na nanonood ngayon
at naghahanap ng dagdag idea kung ano yung mga pwedeng ibenta or kaya kung ano yung mga pwedeng alam mo yon kapag may potluck or may mga okasyon sa inyong bahay. Minsan, di ba, ang sarap mag-try ng mga panibagong timpla ng spaghetti. Pero again, kung ano yung nakasanayan ninyo, kung alam nyo mas masarap yun, go! At kung meron din kayong pihikang anak na ayaw kumain ng gulay, pwede nyo tong lagyan ng grated carrots. Mga manay, pwede rin po ang kalabasa. Para hindi nila namamalaya na napapakain natin sila ng mga gulay. Minsan ganun yung technique ko kapag gusto ko mapakain yung aking mga anak. So ayan, nahalo ko na. Kaya naman, yung sauce natin yan, nagtabi pa ako mga manay. Ayan. So kung mapapansin nyo, saka ko ilalagay. Kasi ito yung idea ko at ito yung pamamaraan ko, lalo na kapag naglalagay ako sa mga tub, para nalalagyan ko lahat ng laman. Kasi minsan, di ba, pag nagsasandok tayo ng spaghetti, minsan puro pasta lang, kulang sa laman, karne at hotdogs, para naman pantay-pantay. So, eto nga, nakaready na yung aking mga tub. So, ito po ay 500 ml tub. Ginagawa ko to para may dagdag idea kayo, ha. So, kung ilan yung magagawa ng 900 grams na pasta at kung ilan ba yung pwedeng makakain. So, dito, tansya-tansya lang yung ginagawa ko. Pero kung gagawin nyo tong pang negosyo, pwede nyong timbangin. Para kasi kapag tinimbang ninyo, mas pantay-pantay at talaga namang hindi kayo malulugi. Pero dito sa way ko, masasabi ko sa inyo na pwedeng-pwedeng pagkakitaan. So, ayan, nakikita nyo, naglalagay ako ng hotdogs, ng karne kapag alam kong kulang. Then, mamaya babalikan ko pa yan kapag nasukat ko na lahat. So, naglalagay lang muna ako sa ating mga tub. Yan. So, ganun lang yung gagawin natin. Then, once na okay na, eto nga, nakita nyo, diba? Siksik sa laman at hindi tinipid yung sauce ng ating spaghetti. Siyempre, eto na yung ating white cream na ma-cheesy at ma-creamy dahil wala tayong nilagay dito na tubig. So, maglalagay na tayo sa ating mga tub. So, itong tinimpla ko, mga manay, na white sauce, sa totoosin, pambenting tubs to. 20 tubs ang pwedeng lagyan nito. Pero kung gusto nyong mas ma-creamy, mas ma-cheesy, pwede nyong 2 patong. So, kakasya to sa ganito. Ayan. Then, maglalagay tayo ng dried basil sa ibabaw para naman may dagdag aroma. Pero ito naman ay optional. Kung wala kayo neto, huwag nyo nang lagyan para hindi na kayo ma-stress kung saan kayo makakabili. Pero meron yan sa mga supermarket. So, eto na. Bale, nakagawa tayo ng 10 tubs. Pero may nakatabi na ako para sa aking titikman. Kaya naman 11 tubs yung kayang gawin itong recipe na to. So, kung titignan nyo yung isang tub nito mga manay, kayang kumain ng 2 tao kung tutuusin. Kasi marami po ito. Pero nasa inyo. Kasi kaya rin kumain or umubos ng isang tao ng isang tub na to. Dahil pag natikman nyo, kayo na po bahalang humusga. Ayoko nang magsalita. So, ito yung tinabi ko. Naglagay ako ng ating spaghetti sauce. Then, yung ating white cream. At, syempre, maglalagay tayo ng dried basil, white cream, or ating white sauce. Ayan. Halu-haluin muna natin. At habang kumakain nga ako dito, sasagutin ko na yung mga posibleng katanungan ninyo. Unang-una, alam ko kung magkano ba yung nagastos ko rito. So, bali gumastos lamang po ako ng 640 pesos para sa lahat-lahat. Sa ating karne, hotdogs, pasta, yung ating gas, so, pati keso, pati yung mga tubs na yan, 640 pesos po lumabas lahat. At makakagawa tayo ng 11 tubs na kung i-divide natin sa 640 pesos, pumapatak lamang na 58 pesos, 0.1 ganyan yung puhunan. So, sabihin na natin 59 pesos. Then, pwede nating ibenta yan ng 120 pesos per tub. At lalabas po na 1,320 pesos ang maibibenta natin na pwede tayong tumubo ng 680 pesos. O, di ba hindi na masama? Kaya kung nanonood ka at naghahanap ka ng pangnegosyo, itry mo na to.